Usap-usapan ngayon ang isang OFW vlogger na tinapos ang buhay dahil sa matinding depresyon na dulot di umano ng paninira at pakikialam ng isang vlogger sa problema nitong ating kababayan. Siya si Lusamath, isang sikat na vlogger at endorser sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa unang tingin mo pa lang sa mga video ni Kabayan, makikita mong wala itong problema. Bukod kasi sa masayahin itong tao, active din ito sa social media. Pero sa likod ng siyat mga ngiti nito, ay may nakatago na pala itong problema. Tinatamaan na pala ito ng matinding depresyon kaya ito nagpakamatay. Ayon kasi sa isang post na viral ngayon sa Facebook, nagpakamatay daw di umano itong ating kababayan dahil daw di umano sa kahihiyan. Sa pakikialam di umano ng isang vlogger sa pansariling issue na pinakalat sa social media na wala di umanong sapat na batayan kung saan nakabase lamang daw di umano ang vlogger sa sulat na ipinadala sa kanya. Na ayon sa nilalaman ng mensahe na ipinost ng isang vlogger sa social media, makalipas daw ang 5 buwan, biglang umalis o nag-run away daw ulit itong ating kabayan 2 months ago sa washing flower shop na di umano walang mensahe at paliwanag. Nakasaad pa dito sa post, nalaman daw di umano ng may-ari ang mga nawawalang pera at utang sa supplier na hindi di umano nababayaran na umabot daw ng halos 100,000 riyal at nawawalang pera sa ATM na umabot daw sa 40k. Nakasaad pa dito na nagsampa at nagkaso daw ang employer dito sa atin kabayan at nakasaad pa sa post na may travel ban na daw si kabayan at nagtatago-tago dahil sa pinaghahanap daw talaga ito. Matapos mag-viral ang post na ito sa social media, nagpost sa kanyang Facebook account si Lusamath kung saan nilinaw nito na hindi umano totoo ang akusasyon. Ani sa kanyang post na may kalakip na larawan kasama ang kanyang mga magulang, alam ng Diyos ang lahat kung ano ang totoo. Pinalaki ako ng maayos ng mga magulang ko na may takot sa Diyos at may panindigan at di ko kayang magnakaw para lang ipalamon sa pamilya ko. Sa mga taong patuloy na nanghusga, sana inalam nyo sana ang buong kwento. Bakit ako umalis sa kumpanya namin? Dahil may rason ako. Bakit ako umalis? Alam ng mga tao paano ako magtrabaho sa flower shop. Pero pag sinagad ka na at inabuso, di na tama yun. So I will stand my right. Sa kumpanya namin, may accounting kami. So paano ako makakuha ng pera? Kung alam nyo lang kung gaano kabigat ang trabaho ko. Kaya wala na akong panahon mag-TikTok kung alam nyo lang. Hindi ko na bala kasalanan kung may nagabayad sa akin na 500. At hindi ko na rin bala kasalanan kung mas masarap ang buli ko kisa sa kipay nyo. Ano ako, iparihas nyo sa iba na bagsak presyo ang akon buli? Huy, buli ko na lang gani ang makinis, pakialaman nyo pa. At kung sinasabi nyo nagtatago-tago ako, hindi ako nagtatago ah. Akala nyo lang yung nagtatago-tago ako pero hindi ako nagtatago. Ayon naman sa post ni Kaagapay Kabong Concha, nakausap umano niya ang kapatid ni Lusamath. Ayon dito, tahimik daw ang buhay ng kanyang kapatid. Nag-umpisa lang daw umano ang gulo nang i-post ang kanyang kapatid sa social media ng isang vlogger. Doon umano naggulo ang isip ng kanyang kapatid. Komento pa ng kapatid ng biktima sa vlogger, sana di ka patulogin ng konsensya mo sa pagkawala ng kapatid namin. Pagpunta ko pa lang sa hospital, nasa ICU na siya. Sobrang sakit as in. Wala na siya, hindi na namin siya makitang makatawa at hindi na namin siya makasama. Ayon naman sa post ng kaibigan na patama sa vlogger, ito yung inalisan mo ng karapatan malagpasan ang problema niya. Dahil sa'yo, nagpakamatay si Lusamath. Pinahiya mo yung tao, kapwa mo OFW. Maibalik mo pa ba ang buhay niya? Isa lang siya sa mga vloggers na sinira mo. Hindi na kinaya ng tao ang ginawa mong pagpapahiya. Sa nangyaring ito, nagbalik tanaw si Kaagapay Kabong Concha na isa rin umano siya sa siniraan ng vlogger na nagdulot ng pagka-stress ng kanyang sarili noon. Kaya payo ngayon ni Kaagapay ng mga OFWs Kabong Concha sa lahat daw ng vloggers, iwasan daw po natin makialam sa buhay ng isang tao. Kung ano man ang problema ng tao, hayaan daw natin sila dahil buhay nila yan. Meron daw tayong sariling buhay at yun ang pakialaman natin. Wag daw po yung ipapahiya natin ang buhay nila kasi maaring baka daw maging dahilan pa ng pagka-stress nila. Kung ikaw ang tatanungin Kabayan, ano ang masasabi nyo sa ginawang pag-post ng vlogger sa personal na problema ni Kabayan sa social media? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat. Narito naman ang mga huling sandali ng buhay ng ating Kabayan. Hello everybody, this is Lusamath! And for today's videos, we will make a good bouquet for the customers.
And of course, this customer, I know him for a long time and he is my regular customers. That's why he trusted me so much. Every time he have an order for flowers, he just call me before 1 hour to pick up the flowers. You know why I like this customer is? Because every time if he have an order for flowers, he just always say, choose what color what you want and make it good, same like you. You know why my customer always satisfied for my work? Because I always make it good for their bouquet with the love. That's why they always be happy and satisfied. Ay, madam, kala شوكل مريم وباقي باقي مدام معلش ايش انا كلام من انت اول مريم لازم سوي شوكل بعدين كلا شوكل سوي تيك توك هذا ايش عشان هذا ترند مدام كده بس انا شيل من انت من فلبين عشان شوكل هنا انا جيب راتب كل شهر عشان سوي تنظيف بيت انا ما في تيك توك هذا ايش معلش خلاص روح حمام سوي تنظيف تيك توك انا بسأل هنا سوي تيك توك وزعلان تيك توك وزعلان ما شاء الله ايش في انا ما يجي هنا سعودية عشان انا اشوف انت بس تيك توك هذا ايش معلش قاموا ايه Everything I would do,